Ang anak kong lalaki ay pinutol ako sa buhay niya ng 20 taon. Hindi na nakipag-usas sa akin. Binabalewala lahat ng pagtatangka kong makipag-ugnayan hanggang sa yumaman ako. Biglang-bigla, inimbita niya ako sa Pasko na parang walang nangyari. Pero may plano ako. Pagdating ko sa bahay niya, ngumiti ako at sinabi, "May sorpresa ako para sa inyo." Lumiwanag ang mukha nila sa kasakiman. Naghihintay ng pera ko. Pero nang makita nila ang inihanda ko para sa kanila, namutla ang mukha nila at nawala ang ngiti. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at sabihin ninyo sa comment kung saan kayo nakikinig. Tumunog ang telepono habang papasok na ako sa gabi kong routine. Ang matinis na tunog ay pumutol sa katahimikan ng Disyembre sa tahanan ko sa Quezon City na parang talim. Muntik ko nang hindi sinagot. Mga telemarketer kasi lagi ang tumatawag tuwing oras ng hapunan. Pero may kung anong nagtulak sa akin na abutin ang receiver. Tatay. Parang pisikal na suntok ang dating ng boses na iyon. 20 taon. 20 taong katahimikan. At ngayon ito, parang kahapon lang kami huling nag-usap. Nico. Matatag ang boses ko, kahit namumutla na ang mga knuckles ko sa pagkakahawak ng telepono. Hindi ko inaasahan ito. Nga, narinig ko ang pamilyar na kinakabahang tawa niya. Yung ginagamit niya noong bata pa siya kapag nahuli sa kasinungalingan. Alam mo naman, matagal na rin. Pero malapit na ang Pasko. Nag-usap kami ni Melissa. Gusto ka naming imbitahan sa hapunan. Family time mo yan. Family time. Mapait ang lasa ng mga salitang iyon sa bibig ko. Nakatingin ako sa lumang family picture sa ibabaw ng mesa ko sa kusina. Yung litrato na 8 taong gulang pa si Nico. Ngiping bukaka at nakangiti bago nawasak ang lahat. Matagal na rin. Hindi ko napigilan ang talas ng boses ko. Nico, 2 dekada mong binabalewala ang mga tawag ko. Naalala mo ba yung mga birthday card na ipinadala ko? Yung invitation sa graduation na ipinadala ko? Lahat bumalik sa akin hindi binubuksan. Tay, sige na. Busi lang ako. Alam mo naman, nagtatayo ng negosyo. Nagsisimula ng pamilya. Walang sapat na oras. Walang sapat na oras. Tumayo ako. Naglalakad-lakad sa maliit kong kusina. Sa labas, kumikislap ang mga Christmas lights sa mga bintana ng kapitbahay na parang nanunukso. Pero biglang may oras na ngayon. Matapos lang lumabas sa dyaryo ang balita tungkol sa panalo ko sa loto. Tahimik ng matagal. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Hindi ba? Sinadya kong panatilihing kalmado ang boses ko. 750 milyon. Front page ng Manila Bulletin noong nakaraang buwan. Nakakatawang pagkakataon. Itong bigla ang imbitasyon. Tay, hindi ko naman, masaya ako para sa'yo. Pero hindi yon ang dahilan ng tawag ko. Gusto lang talaga naming magkita ulit. Tumanda ka na, tumatanda rin ako. Muntik na akong matawa. 20 taon na akong tumatanda. Nico, nasaan ka noong na-heart attack ako? Noong mag-isa akong nagbasko sa walang laman na bahay na ito, taon-taon. Nagbago ang tono ng boses niya. Naging depensibo. Alam ko namang hindi perpekto ang relasyon natin. Pero nakaraan na iyon. Pamilya tayo. May halaga pa rin iyon. Pamilya. Parang sumpa ang salitang iyon sa pagitan natin. Naalala ko lahat ng beses na naupo ako sa tabi ng teleponong ito. Umaasang tatawag siya. Lahat ng mensahe na hindi sinagot. Mga sulat na ibinalik. Mga birthday na ginugol sa katahimikan. Tama ka, sabi ko sa wakas. May halaga ang pamilya. Pupunta ako. Talaga. Wow, salamat tay. Bisperas ng Pasko mga 6:06. Ay te-text ko sa iyo ang address. Sage. Tumigil ako saglit. Hinayaang humaba ang katahimikan. At Nico, may sorpresa ako para sa iyo. Sorpresa. Lumiwanag ang boses niya. Ramdam ko ang tunog ng pera sa tono niya. Anong kleseng sorpresa? Makikita mo rin. Binaba ko ang telepono bago pa siya makasagot ulit. Maingat kong ibinaba ang receiver. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ko. Iba na ang pakiramdam ng kusina ngayon. Puno ng posibilidad. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang hamog ng Disyembre. Tinatakpan ng puting manipis ang mga tahimik na kalye sa Quezon City. Matagal akong nakatayo roon, nakatitig sa wala. Naalala ang huling beses na nakita ko ang mukha ng anak ko. Matagal na iyon. Pero may mga sugat na hindi talaga gumagaling kailanman. Naghihintay lang sila, nakabaon sa ilalim ng mga taon ng pagtanggap at tahimik na dignidad, hanggang dumating ang tamang panahon para magpakita. Lumakad ako papunta sa bintana, pinagmamasdan ang pagbuhos ng hamog, at naalala kung paano nagsimula ang lahat. Naalala ko ang Disyembre, 20 taon na, ang nakakaraan ng gumuho ang lahat ng itinayo ko. Nakaupo ako sa parehong kusinang ito,
Bagamat iba ang pakiramdam ng bahay noon, mas malamig, puno ng pangako ng pamilya. Si Melissa noon ay nag-iimpake. Nakabukas ang mga maleta sa sahig ng kwarto na parang bukas na sugat. Pathetic ka, Salvador. Matinis pa rin ang boses niya sa alaala ko. Matalim at malupit. 45 anyos ka na. Anong naipundar mo? Trabahong walang patutunguhan sa Mendoza and Associates. Bahay na hindi natin kaya bayaran. At mga pangarap na hindi matutupad kailanman. Naalala ko na nakatayo ako sa may pinto. Pinagmamasdan siyang tiklop ng mga damit ng may mekanikal na presisyon. Akala ko masaya tayo. Masaya. Tumawa siya. Parang basag na salamin. Kailan mo pa ako huling ginulat ng kahit ano? Kailan mo pa ako huling dinala sa magandang lugar? Si Roberto ang nagtrato sa akin na parang reyna. Si Roberto, ang bagong boyfriend niya. Yung may Biembly at corner office. Yung tumatawag sa bahay natin ng ilang buwan, bago ko tuluyang naintindihan ang nangyayari. Paano si Nico? Tanong ko, desperado na. Kailangan niya ng tatay. Kailfragan niya ng tatay na panalo sa buhay. Isinara niya ang maleta ng malakas. Ikaw kailanman, kabiguan lang. Mabilis at brutal ang diborsyo. Mahal ang abogado ni Melissa. Ako naman, overwork at underpaid ang abogado. Nakuha niya ang bahay, ang kotse, at ang loyalty ng anak namin. Lumipat ako sa maliit na apartment sa Quezon City. Nagsimula uling mula 45 anyos. Wala akong daladala kundi trabaho ko bilang accountant at mapait na lasa ng pagtataksil. 18 taong gulang si Nico noon. Sapat na para pumili ng panig. Pumili siya kay Melissa nang walang pag-aalangan. Tama si Mommy, sabi niya sa isa sa huling usapan namin. Malamig ang boses na puno ng kumpiyansa ng kabataan. Palusot ka lang. Kung naging mas successful ka sana, hindi sana nangyari ito. Sinubukan ko siyang ipaintindi, pero napagdesisyunan na niya. May pera ang stepfather, impluensya, koneksyon. Ako, maliit na apartment at sirang puso. Sumunod ang 20 taon ng katahimikan. 20 taon ng birthday card na ibinalik hindi binubuksan. Mga tawag na diretso sa voicemail. Mga umaga ng Pasko na mag-isang ginugol sa tahimik na bahay na ito. Natuto akong mabuhay sa walang laman, humanap ng saysay sa maliliit na bagay. Trabaho ko, mga libro, paminsan-minsang kabutihan ng kapitbahay. Pero hindi ko kailanman tumigil sa pag-asa, hindi ko kailanman tumigil maniwala na balang araw. Maalaala ng anak ko ang tatay na nagturo sa kanya sumakay ng bisikleta. Ang nanatiling gising buong gabi noong may pneumonia siya. Ang walang kondisyong nagmamahal sa kanya, kahit hindi sapat ang pag-ibig. Binago ng panalo sa loto ang lahat. 750 milyon na tax-free mula sa ticket na binili ko sa tindahan ni Aling Kesey sa may kanto. Kumalat ang balita sa local news, tapos sa national papers. Sa loob ng isang linggo, nagsimulang tumunog ulit ang telepono ko. Mga dating kaibigan na matagal nang hindi tumawag. Malalayong kamag-anak na nakalimutan ko na. At ngayong araw, ang tawag na matagal ko nang hinihintay at kinatatakutan. Lumakad ako papunta sa desk ko at binuksan ang folder na pinag-iipunan ko ng mga buwan. Bank statements, investment records, legal documents, lahat ng kailangan ko para sa bisperas ng Pasko. Lahat ng ipapakita ko sa anak ko kung anong klaseng tao na ang naging tatay niya. Patuloy ang pagbuhos ng hamog sa labas. Tinatakpan ng puting manipis ang buong Quezon City. Malapit na akong magbigay kina Nico at Melissa ng sorpresa na hinihintay nila. Pero pakiramdam ko, hindi eksakto yung inaasahan nila. Ngumiti ako sa sarili ko. Isinasara ang folder. Matagal akong naghintay ng hustisya ng 20 taon. Pero natutunan ko, sulit ang ilang bagay kahit gaano katagal maghintay. Naging guro ko ang pag-iisa. Kahit noong una ay hindi ko napansin. Pagkatapos ng diborsyo, nang tumira na sa mga buto ko ang kalungkutan na parang lamig ng Disyembre sa Quezon City, kailangan ko ng bagay na pupuno sa walang katapusang oras. Doon ko natuklasan ang talento ko sa numero. Hindi lang yung pang-accounting, kundi yung kayang magtayo ng imperyo mula sa wala. Nagsimula ito sa isang foreclosure notice na nakita ko sa Abante noong 2008. Isang maliit na apartment building sa Project 4. Walang espesyal. Pero napansin ko ang presyo. Habang lahat ay natatak episodesot sa pabahay, nakita ko ang pagkakataon. Dumaan ako sa property sa lunch break ko. Napansin ang matitibay na buto sa ilalim ng kupas na pintura at puno ng damo na bakuran. Noong gabing iyon, ikinalat ko ang mga clipping ng dyaryo sa mesa ko sa kusina. Mga gilid na dilaw na, mortgage rates, halaga ng property, prediksyon ng market. Nilamon ko lahat na parang gutom na gutom. Umungalngal ang lumang upuang kahoy habang sumandal ako. Kinakalkula ang risk sa likod ng mga bayarin sa kuryente.
Sigurado ka ba rito, Emar Salvador? Tanong ng bangko, nakaangat ang salamin, may pag-aalangan. Delikado ang real estate ngayon. Sigurado ako. Pinirmahan ko ng matatag ang kamay, kahit kumakabog ang dibdib. Lahat ng ipon ko mula nang magdiborsyo. Kasama ang maliit na pautang sa retirement ko. Naging gabi-gabing proyekto ang apartment building. Pagkatapos ng opisina, nagdadrive ako roon, kalansing ang mga tools sa trunk, at gumugugol ng oras sa pagkuskos ng pintura, pag-ayos ng leak, pagpapalit ng bulok na tabla. Masara ang pakiramdam ng pisikal na trabaho. May saysay. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, may nililikha ako sa halip na nakaligtas lang. 6 na buwan pagkatapos, may mga tenant na ako. Magandang pamilya, bagong kasal, nagpapasalamat sa malinis na pader at gumaganang plumbing. Sakto sa mortgage ang upa, may sobra pang kaunti. Agad kong ininvest ulit, bumili ng isa pa, tapos isa pa. Ang Great Recession ang naging gintong pagkakataon ko. Habang nawawalan ng yaman ang iba, tahimik kong itinayo ang akin. Isang maingat na bili bawat isa. Natuto akong basahin ang mga barangay na parang libro. Makita ang potensyal kung saan iba nakakakita lang ng problema. Naging routine ang kalkulasyon sa hating gabi. Nagniningning ang spreadsheet sa screen ng computer. Sinusubaybayan ang kita at gastos ng mahigpit. Pagsapit ng 2015, 12 properties na ang akin sa buong Metro Manila. Hanggang 2020, 23 na. Nakatira pa rin ako sa parehong maliit na apartment. Nagmamaneho ng parehong maasahang Toyota Vios. Suot ang parehong simpleng damit. Pero sa ilalim ay nag-iipon ako ng kapangyarihan. Yung uri na mula sa matalinong desisyon na ginawa sa matiyagang pag-iisa. Ang panalo sa loto ay swerte nga. Pero nahulog ito sa pundasyong itinayo ko sa disiplina at determinasyon. 750 milyon na idinagdag sa mga kita ko na mula sa pawis at diskarte. Mas mayaman ako kaysa inaakala ni Nico. Higit pa sa mapaniwalaan ni Melissa kailanman. Tumingin ako sa oasan. Halos 12:00 na ng hating gabi. Tumigil na ang hamog. Natakpan ng pristinong katahimikan ang Quezon City. Bukas ay magdadala ng bagong hamon. Bagong pagkakataon na patunayan na ang tahimik na lalaking itinuring nilang talunan ay naging ibang tao na. Alam kaya ni Nico ang buong lawak ng mga naabot ko. Naintindihan ba niyang ang tatay niya ay hindi lang sinuswerte kundi matalino? Doubtful. Sa isip niya, ako pa rin yung siyang lalaking nawalan ng lahat 20 taon na ang nakaraan. Pero wala na yung Salvador na yon. Napalitan ng isang taong natutong gawing lakas ang kalungkutan. Tagumpay ang kabiguan. Humupa ang bahay sa paligid ko sa pamilyar na tuno. May trabaho pa akong tapusin. Lano na kailangang ayusin. Palapit na ang bisperas ng Pasko. At balakong maging handa. Dumating ang umaga na may sariwang hamog sa mga bintana. At umiinom ako ng kape sa mesa ko nang tumunog ulit ang telepono. Napatigil ako. Tasa kalahati na papunta sa bibig. 2 tawag sa 2 araw, pagkatapos ng 2 dekadang katahimikan. Salvador. Boses ni Melissa ang sumalubong sa akin na parang malamig na hanging amihan. May paihong paos na tono kapag may gusto siya, bagamat magaspang na sa edad. Sana ay hindi ka magalit na tinawagan kita. Nakuha ko ang number mo kay Nico. Maingat kong ibinaba ang tasa ng kape. Melissa, napakabait mo namang naalala ako. Alam kong hindi maganda ang pagtatapos natin. Pero may anak tayo. May halaga pa rin yun, diba? Si Nico ay may problema, Salvador. Malaking problema. Kailangan niya ng tulong, at naisip ko, sa recent good fortune mo. Narinig ko ang kaluskos sa likuran, bulungan. Tapos boses ni Nico, mahina pero malinaw. Humirit ka pa. Sabihin mo urgent. Anong kleseng problema? Panatili kong walang emosyon ang boses, kahit mas humigpit ang hawak ko sa receiver. Yung negosyo niya, alam mo naman ang startup world, napaka-unpredictable. May mga investors na humihingi na ng pera, at kung hindi siya makapagbayad agad, iniwan niyang nakabitin ang sentence. Nahihiya akong humingi, pero pwede mo ba kaming tulungan? Alang-alang sa dati, dagdag na bulungan. Sabihin mo para sa mga apo, para sa futuro ng mga apo. Patuloy ni Melissa, may pakiusap na tono na naalala ko pa sa kasal namin. Ayaw mo naman siguro masira ang buhay nila, dahil lang sa negosyo, diba? Pinagmamasdan ko ang usok na umangat mula sa tasa ng kape. Naalala ko kung ilang beses ako natukso sa routine na ito. Yung gawa-gawang krisis, emosyonal na blackmail. Alam na alam niya kung alin ang pindutin. Magkano? Tanong ko. Well, 1 milyon siguro, sapat na sa immediate problem. Pero kung kaya mo namang 15, dagdag na bulungan. Baka 20 para surna. Muntik na akong matawa. 20 milyon.
Hinintay na parang nangungutang lang ng asukal sa kapitbahay. Nakita ko, Salvador, alam kong galit ka sa nakaraan. Pero mas malaki ito sa problema natin. Ito ay tungkol sa pamilya, sa tama. Tama, inulit ko ng mahina. Sabihin mo nga Melissa, ano ang tama sa 20 taon ng katahimikan? Ano ang tama sa pagbabalik ng birthday card na hindi binubuksan? Ano ang tama sa pagtuturo sa anak natin na ituring akong estranghero? Tumigas ang boses niya. Matagal na yan. Ngayon ang pinag-usapan, ang future ng anak mo. Hindi ko kayo bibigyan kahit isang sentimo. Mas malinis ang pagsabi ko kaysa inaasahan ko. Walang galit, walang pait. Puro katotohanan lang. Ano? Parang hindi siya makapaniwala. Salvador, seryoso ka ba? Nanalo ka ng daan-daang milyon. Ano ngayong ilang milyon para sa sarili mong anak? Wala ni isang sentimo, ulit ko. Ngayon man o kailanman. Pero, mahal mo siya. Tatay ka niya. Paano mo siya iiwan sa oras ng pangangailangan? Naalala ko kung ilang beses ako ang nangailangan sa kanila. Lahat ng pag-abot ko na binabalewala. Natuto ako sa pinakamagaling. Nagkamali ka. Magsisisi ka nito. Hindi ko sigurado. Binaba niya ang telepono. Naputol ang linya. Maingat kong ibinaba ang receiver at tiningnan ang pagbuhos ng hamog sa labas ng bintana. Iba na ang katahimikan ngayon. Hindi na walang laman, kundi puno ng posibilidad. Naipasa ko ang pagsubok. 20 taon na ang nakaraan. Isusulat ko agad ang tseke. Desperadong bilhin ang pagmamahal nila. Pero ang bagong Salvador ay naintindihan ang hindi naintindihan ng dati. Hindi mabibili ang respeto. At pag-ibig na may presyo ay hindi totoong pag-ibig. Tapos na ang kape ko at nagsimula na akong maglano ng susunod na hakbang. Malapit pa rin ang bisperas ng Pasko. Pero pakiramdam ko, hindi pa tapos sina Nico at Melissa sa kanilang maliit na plano. Ayos lang. 20 taon akong naghintay. Makakahintay pa ako ng kaunti para makita kung gaano kalayo nila dadalhin ito. Tahimik ang telepono sa mesa at bigla ko nalang ginusto na tumunog ulit ito. Kasi bawat tawag ay ginagawang mas matamis, mas makatarungan ang sorpresa ko sa Pasko. Akala nila pareho pa rin ang sirang lalaking nakilala nila noon. Hindi nila alam kung sino talaga ang kalaban nila ngayon. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon, at pagsapit ng madaling araw, alam ko na ang gagawin ko. Nagdilim ang mahabang anino sa sahig ng kusina ko habang umiinom ako ng kape. Nakatitig sa telepono. Isa pang pagsubok, huling kumpirmasyon ng matagal ko nang hinihinala. Kinuha ko ang receiver at tinawagan ang number ni Nico. Matatag ang daliri kahit mabigat ang gagawin ko. Tay, gulat na gulat siya, parang natuwa pa. Hindi ko inaasahan na tatawag ka agad ulit. Napaisip ako sa sinabi ni Mommy kahapon. Tungkol sa problema nyo. Ah yun ba? Nagbago ang tono niya, mas maingat. Siguro pinalala niya lang. Alam mo naman siya, mag-alala. Sumandal ako sa upuan. Pinapakinggan ang hangin ng Disyembre na tumatama sa mga bintana ko. Actually, Nico, may problema rin ako. Problema. Pera. Pinatagal ko ang katahimikan. Napansin ko ang pagbabago ng hininga niya. Natakot ako. Gumawa ako ng maling desisyon sa lotto winnings ko. Nahook ako sa crypto trading. Alam mo, Bitcoin, Ethereum, lahat ng pinag-usapan noon. Ay sayang. Pero hindi naman nakikiramay ang tono niya. Kalkulado. Gaano kalala? Grave. Nawala almost lahat sa market crash last week. Volatile daw sabi nila. Akala ko kaya ko. Nilamon ko ang katahimikan. Hinintay siyang sumipsip ng gawa-gawa kong kwento. Baka sapat pa sa hapunan sa Pasko. Pero wala nang iba. Tahimik na parang patay ang linya. Well, sabi niya sa wakas, malamig ang boses kaysa hanging amihan. Sayang talaga yon, Tay. Ganun talaga siguro. Hinintay ko siyang mag-alok ng kaunting simpatiya, suporta, kahit kaunting pag-aalala ng anak. So, tungkol sa Pasko, nilinaw niya ang lalamunan. Baka mas maganda kung huwag ka na lang pumunta ngayong taon. Alam mo, sa sitwasyon mo, kailangan mo siguro mag-focus sa pag-ayos ng finances mo. Ayan na. Nahulog na ng tuluyan ang maskara. Ah ganun. Panatili kong neutral ang boses, kahit nasyahan ako sa loob. So cancelled na ang imbitasyon. Hindi naman sa ganun. Naiintindihan mo naman diba? Naglano na si Mommy na malaking handa at medyo inaasahan namin. Anyway, mas maganda siguro ganito. Less stress para sa lahat. Less stress. Tumango ako sa sarili. Siyempre, ayaw ko namang maging pabigat sa inyo. Tay, wag ganun. Practical lang talaga. Kapag nakabangon ka na, magkikita naman tayo ulit. Kapag nakabangon ako, ngumiti akong mapait. Sage, may tawag pa ako in 5 minutes.
Pero mag-usap ulit tayo. Okay. Binaba niya bago pa ako makasagot. Inilagay ko ang telepono at tiningnan ang mga kalyeng natatakpan ng hamog sa Quezon City. 20 taon ng katahimikan. At noong akala nila wala na akong pera, balik agad sa katahimikan. Alam kong mangyayari ito. Pero masakit pa rin ang brutal na kumpirmasyon. Hindi dahil nagulat ako, kundi dahil nilinaw nito ang tunay nilang motibo. Pag-ibig na may kondisyon ay hindi pag-ibig. Negosyo lang yon. Lumakad ako sa bintana at pinindot ang malamig na salamin. Sa labas, nagsisimula na ang araw ng mga kapitbahay, nagpapainit ng kotse, nagsishovel ng driveway, ordinaryong tao na may ordinaryong buhay. Marahil hindi nila napapansin kung gaano kaswerte silang minamahal ng pamilya nila dahil sa kung sino sila, hindi dahil sa kung ano ang meron sila. Tapos na ang pagsubok. May hatol na ang hurado. Oras na para sa sentensya. At sa kaliwanagan na yon, gumugol ako ng hapon sa malalimang paghuhukay sa buhay na itinayo ni Nico at Melissa habang binabalewala ang akin. Kung gusto nilang maglaro, kailangan ko ring malaman ang mga patakaran. Nagsimula ako sa dating network ko, sa negosyo, sa Metro Manila. Ilang tawag lang, maraming impormasyon na ang lumabas tungkol sa startup ni Nico. O sa mas tamang sabihin, sa epic failure nito. Nico Tech Solutions. Tumawa ng mapait si Mang Tony ng Chamber of Commerce. Sinunog ng batang yon ang pera ng investors na parang papel di higat. Nangako ng revolusyonaryong software. Wala namang na-deliver kundi dahilan at mamahaling launch. Ano nangyari sa mga investors? Galit na galit. Balita ko, may utang siyang halos 100 milyon sa venture capital at private backers. May mga abogado ng kasama. Nagnota ko sa legal pad. 100 milyon na utang. Yun pala ang dahilan ng desperasyon. Ang internet naman ang nagbigay ng iba pang piraso. Sa LinkedIn ni Nico, sunod-sunod na failed ventures. Sapat lang ang buhay ng bawat isa para makakuha ng funding bago bumagsak. Sa Instagram naman, buhay mayaman, mamahaling restaurant, luxury cars, designer clothes, lahat galing sa pera ng iba. Pero ang Facebook ni Melissa ang tunay na nakadisgusta sa akin. Larawan niya na parang inaapi, mukhang pagod, kasabay ng mga post tungkol sa matapang niyang laban sa cancer. Day 47 of Chemo. Sabi ng isang post noong nakaraang buwan. Nakakapagod ang treatment, pero salamat sa inyong donasyon. Patuloy akong lumalaban. Bawat piso ay tumutulong sa medical bills at experimental treatment na hindi covered ng insurance. Libu-libong piso mula sa mga mabubuting loob. Lahat beses sa kasinungalingan. Kasi alam ko, hindi may sakit si Melissa. Gahaman lang siya. Mabilis lang. May kakilala ko sa admin ng ST Lux Medical Center, Quezon City. Walang cancer treatment, walang chemotherapy. Kahit simpleng check-up lang sa oncology wala. Tiniming ko ang mga post niya sa mga big-time spending ni Nico sa social media. Perpektong sabay. Magkasama sila, mag-ina na scammer. Kumukuha ng pera sa mga estranghero habang binabaliwala ang lalaking talagang naghirap para yumaman ng marangal. Inipon ko lahat sa isang folder. Parehong paraan na ginamit ko sa real estate investments ko. Bank records, screenshot ng social media, testimonya ng nasunugang investors, papel na nagpapakita ng malinaw na larawan ng sistematikong panloloko at emosyonal na manipulasyon. Hindi nawala sa akin ang irony. Itinuring nila akong talunan. Hindi karapat-dapat sa oras nila. Pero yung parehong lalaking yon ang nag-ipon ng yaman sa pasensya at diskarte. Habang sila naman ay utang at panloloko lang ang naipon. Isinara ko ang laptop habang lumulubog ang gabi sa Quezon City. Nawala ang liwanag ng screen sa dilim. Bukas ay magdadala ng bagong piraso ng puzzle. Pero ngayong gabi, pinayagan ko ang sarili ko ng kaunting kasiyahan. Hindi na ako ang biktima sa kwentong ito. Ako na ang manunulat. Tumunog ulit ang telepono. Siguro desperadong tangka ulit na makakuha ng pera mula sa mayamang tatay. Pinatuloy ko lang ang ring. Pakinggan ko ang tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik kong bahay. Bahala silang magtaka. Bahala silang mabalisa. Malayo pa ang Pasko. At marami pa akong gagawin. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng hamog. Tinatakpan ng puti at malinis ang buong Quezon City. Handa sa bagong simula. Dumating ang bagong araw na puno ng focus. At kinuha ko ang telepono bago pa natapos magbrew ang kape ko sa umaga. Nakakalat sa mesa ko ang mga notes mula kahapon. Parang battle plan. Oras na para makita kung gaano kalayo dadalhin ng kasakiman ng anak ko. Sumagot si Nico sa ikalawang ring. Tay, nagulat na naman siya. 2 beses sa 2 araw. May good news ako. Sabi ko habang naupo sa upuan. Naalala mo yung crypto investments na sinabi ko na nawala almost lahat. May pagod na ang tono niya. Parang alam na niya kung saan patungo.
Well, nakarecover ko almost lahat. Day trading, bumili sa dip at nag-ride up ulit. Mas maganda pa sa inaasahan ko. Tahimik na eksaktong 3 segundo. Binilang ko. Grabe. Ang galing nun, Tay. Sobrang nakahinga ako ng maluwag. Akala ko talaga, nag-aalala ako sa'yo. Napakadali ng kasinungalingan niya. Walang kahit kaunting hiya sa bilis ng pagtalikod niya noong akala niya, wala na akong pera. So naisip ko, sabi ko, baka pwede na ulit ang Pasko. Kung bukas pa ang imbitasyon. Siyempre, matutuwa si Mommy. Excited nga siya makita ka. Isa pang kasinungalingan. Narinig ko ang pagkalkula sa likod ng mga salita niya, na parang lumang cash register. Actually, Tay, speaking of Pasko, mas nagiging intimate ang boses niya. Alam kong medyo awkward, pero since nabanggit mo na nakabawi ka na, may business opportunity ako, time sensitive, yung klaseng pwedeng mag-set up sa akin habang buhay. Pero kailangan ko agad. 15 milyon siguro, sapat na para makapasok. 15 milyon. Hindi na loan, demand na nakabalot ng opportunity. Grabe naman yun, Nico. Alam ko. Pero Tay, hindi lang ito para sa akin. Para ito sa future ng pamilya, ng mga apo mo. At honestly, after everything, naisip ko pwede itong paraan para magsimula ulit tayo ng malinis. Kahanga-hanga ang tapang ng manipulasyon. Pamilya, apo, fresh start. Lahat ng pindutan na akala niya gagana pa sa dating Salvador. Sabihin mo pa nga tungkol sa opportunity na yan. Sabi ko, nag-inject ng kaunting interest para makapagkwento pa siya. Tech sector, AI development. Revolutionary talaga. Ang initial investors, projected 500% return in 18 months. Yung parehong pitch na siguro ginamit niya sa mga naunang biktima. 500%. Parang too good to be true. Alam ko, mukhang impossible. Pero ganun talaga ang breakthrough technologies, Tay. Naalala mo noong wala pang Bitcoin. Yung mga nakapasok agad, yumaman. Pinatagal ko ang katahimikan. Parang seryosong nag-iisip. Sa totoo lang, namamangha ako kung gaano niya buong binunyag ang sarili niya. Walang tanong kung paano ako nakabawi ng mabilis. Walang hiya sa 20 taon ng katahimikan. Buong kamay lang na nakalahat. Kailangan ko pang pag-isipan, sabi ko sa wakas. Siyempre. Pero Tay, talagang factor ang oras dito. Saado na ang window pagkatapos ng Pasko. Kaya kung gagawin mo, kailangan nating bilisan. Gawa-gawa ang urgency, siyempre. Pressure. Walang oras mag-isip ulit. Classic na con artist tactic. Naiintindihan ko. Papatulugin ko muna. Yun lang ang hinihiling ko. At Tay, salamat ha. Kahit isinasaalang-alalang mo pa lang. Sobrang malaking bagay sa akin yun. Binaba ko at sumandal sa upuan. Pinagmamasdan ang sinag ng umaga sa notepad ko. Kinagat niya ng buo ang pain. Walang hinala. Walang tanong kung paanong nakarecover ako ng ganoon kabilis. Purong kasakiman lang. Kinuha ko ang pen at isinulat ang isang salita. Confirmed. 20 taon ng katahimikan at ngayon gusto niya ng 15 milyon sa 5 minutong tawag. Halos kahanga-hanga ang kapal ng mukha. Halos. Tumingin ako sa relo. Bagong simula pa lang ng business day. At marami pa akong tatawagan. Marami pang piraso ang ilalagay ko sa lugar. Akala ni Nico niloloko niya ako. Pero hindi niya alam na matagal nang nagsimula ang laro. At sa pain na yon, bumaling ako sa mga contacts na nakolekta ko kahapon. Nararapat lang malaman ng mga investors na nasunugan niya kung saan napunta ang pera nila. At kung saan nagtatago ang lalaking kumuha nito. Nagsimula ako sa venture capital firm. Inilipat ako ng receptionist kay G. Delgado. Pagod na pagod ang boses kahit siyam pa lang ng umaga. Tumawag ka tungkol kay Nico Salvador. Bigla siyang naging alerto. Ano ang koneksyon mo sa kanya? May tao akong naniniwala sa pananagutan. Maingat kong sabi. Alam kong malaki ang utang niya sa inyo. Malaki pa yan ang understatement. Deliberate fraud ito. Pero nawala siya. Walang forwarding address. Walang contact. Frustrated ang mga abogado namin. Paano kung sasabihin ko sa inyo na alam ko eksakto kung saan siya naroon? Umungalngal ang upuan niya. Nakikinig ako. Quezon City. Nagtatago siya roon ng mga buwan. Nakatira sa bahay ng nanay niya habang nagpaplano ng susunod niyang scam. Ibinigay ko ang address, telepono, at ebidensya sa social media. Halatang nasasabik si G. Delgado. Paano mo nalaman lahat yan? Sabihin na lang natin may personal akong interest sa hustisya. Pagkatapos kay Delgado, tinawagan ko ang 3 private investors na nakalista sa registration ng failed company ni Nico. Parehong-pareho ang reaksyon. Una ay pagdududa.
Tapos galit na galit nang ibigay ko ang proof kung saan siya nagtatago. Hayop na yan. Ungol ni Tita Helen Martinez. Nawalan ng 5 milyon sa solar panel startup niya. Alam ko na nagtatago yung hayop na yan. Sabi ng abogado ko kailangan pa ng private investigator. Tapusin na natin ang investigation. Sabi ko. I'm also sending you evidence ng current lifestyle niya. Mamahaling bilihin, restaurant, luxury items, habang nagdedeklara ng bankruptcy. Pagsapit ng tanghali, 7 investors na ang natawagan ko. Hanggang alas 2, nagfoforma na sila ng collective lawsuit. Hanggang alas 3, may conference call na sila sa mga legal team. Nakaupo ako sa home office ko. Napaligiran ng papel at screenshot. Pakikinig sa telepono na sunod-sunod ang tawag ng update. Bawat tawag mas nakakatuwa sa nauna. MR Anonymous, sabi ni G. Delgado nang tumawag ulit. Hindi ko alam kung sino ka. Pero binigay mo sa amin eksakto ang kailangan namin. Nagfa-file na kami ng emergency motions para i-freeze ang accounts niya at i-seize ang assets. Gaano kabilis kayo makakagalaw? Days, hindi weeks. Magiging interesante ang Pasko para kay MR Salvador. Inilagay ko ang calling card niya sa iba pa. Gumawa ng maayos na stack ng consequences. 20 taon siyang nakaligtas sa pananagutan. Magbabago na yon. Tumunog ulit ang telepono. Si Tita Helen Martinez naman. Nagko-koordinate na ang mga abogado namin sa iba. Sasakmalin namin siya sa lahat ng sulok. Wala nang taguan. Wala nang laro. Natutuwa akong nakatulong ako. One more thing, sabi niya. Kapag nahuli na namin siya, at mahuhuli talaga namin, personal ko siyang papasalamatan. Binigyan mo kami ng pag-asa ng akala namin wala na. Binaba ko ang telepono at tiningnan ang mga kalye ng Quezon City, kung saan akala ni Nico ligtas siya. Kung saan akala niya makakalusot siya sa mga scam niya. Tumigil na ang hamog, malinaw at crisp ang mundo. Perpektong view para sa susunod na mangyayari. Binuksan ko ang laptop at nagsimulang magtype ng email sa abssibin@GMA News. Kung gusto ni Nico maglaro ng pera ng iba, marahil oras na rin malaman ng buong Metro Manila kung anong klaseng kapitbahay meron sila. Habang nagfoforma ang mga alyansa, kinabukasan ng hapon, lumabas ako para kunin ang huling ebidensya na kailangan ko. Ang St. Luke's Medical Center Quezon City ay nakatayo sa silangang bahagi. Natatakpan ng hamog ang brick facade. At nagpark ako sa visitor's lot na may sense of purpose na hindi ko naramdaman sa maraming taon. Bumukas ang automatic doors. Lumabas ang pamilyar na amoy ng antiseptic na laging nagpapaalala sa sarili kong heart surgery ilang taon na ang nakaraan. Yung hindi man lang niya binisita. Naglakad ako sa lobby. Umalingaw-ngaw ang yapa ko sa makintab na sahig. Lampas sa mga pamilyang may dalang bulaklak at pag-aalala. Nakita ko si Janet Santos sa Medical Records Office. Kakilala ko pa noong accounting days ko sa dental clinic ng asawa niya. Nagangat siya ng tingin mula sa komputer na may gulat. Salvador, anong ginagawa mo dito sa araw na ganito? Hello Janet. May pabor lang ako. At alam kong delikado ito. Nagbago ang ekspresyon niya. Anong klaseng pabor? Inilabas ko ang calling card ni G. Delgado. Tumutulong ako sa isang fraud investigation. May babaeng nagkukunwaring may cancer treatment na hindi naman totoo. Nanghihingi ng donasyon sa ilalim ng kasinungalingan. May buhay na naapektuhan. Pinag-aralan niya ang card. Tiningnan ako ulit. Salvador, alam mo namang hindi ko pwede. Melissa Salvador, dating asawa ko. Mapait ang lasa ng mga salita. Nagpapatakbo siya ng scam sa Facebook. Nagkukunwaring may chemotherapy na hindi naman nangyari. Mga mabubuting tao ang nagpapadala ng pera na hindi nila kaya dahil akala nila na mamatay na siya. May nagbago sa mga mata ni Janet. Lagi niyang pinahahalagahan ang katapatan kaysa bureaucracy. Sa atin-atin na lang ito, mahinang sabi niya. 20 minuto pagkatapos, nakaupo na ako sa kotse ko na nagre-review ng printout. Malinis na medical history sa nakaraang 5 taon. Routine check-up, dental cleaning, minor sinusitis noong nakaraang spring. Walang oncology appointment, walang chemotherapy, walang cancer diagnosis kahit ano. Bawat pahina ay nagkumpirma sa alam ko na. Buong gawa-gawa ang kwento ni Melissa tungkol sa cancer. Bawat donasyon, bawat sympathy message, bawat dasal ay base sa malaking kasinungalingan. Inilagay ko ang records sa bulsa ng coat ko. Naramdaman ang bigat nito sa dibdib ko na parang armor. Sa pag-uwi sa tahimik na kalye ng Quezon City, nagkaroon ako ng oras para i-process ang natuklasan ko. Patuloy ang pagbuhos ng hamog, tinatakpan ng puti ang buong mundo, ginagawang malinis at bago ang lahat. Sandali, habang nakatigil sa pulang ilaw, naisip ko kung lumalampas na ba ako sa ethical na linya.
Private medical records ito na nakuha sa personal na koneksyon, hindi sa tamang proseso. Pero naalala ko ang mga pamilyang nagpapadala ng 1,000 na hindi nila kaya. Akala nila tumutulong sila sa isang namamatay na babae. Naging berde ang ilaw at nagpatuloy ako. Minsan kailangan mong madumihan ang kamay para sa hustisya. Pag-uwi ko, inilagay ko ang records sa folder kasama ang investor information at lawsuit confirmations. 3 magkakahiwalay na paraan ng pag-atake. Lahat maingat na inorkestra, perpektong nakatime. 20 taon nilang inakala na mas matalino sila sa lahat sa paligid nila. Bukas ang pagsubok niyan. Tumingin ako sa labas ng bintana ng kusina ko, kung saan kumikislap ang Christmas lights sa mga kapitbahay, at ngumiti ako. Magiging interesante ang holiday season para sa pamilya Salvador. Tumunog ulit ang telepono noong gabing yon. Pinatuloy ko lang sa voicemail. Alam ko na si Nico o Melissa yun na may bagong urgent request o gawa-gawang krisis. Pero naubos na ang oras nila sa pangungulit sa matandang tatay nila na nakalimutan na nila. Pagkatapos ng bukas, masyado na silang busy sa consequences. Nagbuhos ako ng kape at umupo para i-review ang plano ko sa huling pagkakataon. Ilang oras na lang, Pasko na. Dumating ang Pasko ng malinaw at presko. At naghanda ako para sa pinakakasyasiyang holiday sa loob ng 20 taon. Maingat akong nagbihis, hindi masyadong formal, hindi rin naman pang barangay, at nag-drive sa buong lungsod papunta sa address na tinext sa akin ni Nico ilang linggo na ang nakaraan. Bagong subdivision, vinyl seeding at magkakahawig na landscaping. Hindi pantay ang pagkakabit ng Christmas lights sa porch. May mga anino akong nakita sa likod ng bintana. Siguro si Melissa na abala sa last minute na paghahanda. Habang binibilang ni Nico ang imaginary profits mula sa kanyang fictional investment. Tinapik ko ang doorbell. Inayos ang mukha ko para magmukhang excited na lolo. Tay, binuksan ni Nico ang pinto ng malapad ang braso. Parang taon-taon kaming nagdi-dinner sa halip na 20 taon ng katahimikan. Nakarating ka. Pasok ka, pasok ka. Lumitaw si Melissa sa likuran niya. Mas payat kaysa naalala ko. Pero pareho pa rin ang mapanuri na tingin. Salvador, ang saya-saya ko talagang makita ka ulit. Mukha kang prosperous. Pumasok ako sa mainit nilang sala. Napansin ang mamahaling muebles na hindi magkakasama. Ang malaking tea, mga designer, bag na nakakalat sa upuan. Lahat binili siguro sa pera ng iba. Salamat sa pag-imbita, sabi ko habang isinabit ang koot ko. May dala akong espesyal mamaya. Sorpresa para sa inyong dalawa. Agad lumiwanag ang mga mata nila. Sorpresa, pinisil ni Melissa ang mga kamay niya. Napaka-thoughtful mo naman. Naupo kami sa hapag na kaya pang 12 tao. Puno ng putahe na mukhang impressive, pero lasang grocery deli. Si Nico ang nagdunga ng lechon ng may theatrical flourish, habang pinupuno ni Melissa ang wine glasses, at binubuhos ako ng tanong tungkol sa kepto recovery ko. Buti na lang nakabawi ka agad. Sabi niya na hindi nakatingin sa akin. Napaka-unpredictable ng market. Nga, sumangayon ako habang hinihiwa ko ang lechon ng precise. Pero natuto na akong maging maingat kung kanino ko pinapakinggan ang payo sa pera. Nagsimula si Nico sa detalyadong explanation ng AI investment opportunity niya, complete with projected returns at urgency ng timeline. Tumango-tango ako, nagtanong na parang interesado, habang pinagmamasdan ko, ang mukha nilang sumigla sa bawat palatandaan na mukhang papayag ako. Dumating ang katok habang nagsiserve ng dessert si Melissa. Matigas, autoritatibo, yung uri ng katok na may dalang business. Kumunot ang noo ni Nico, ibinaba ang tinidor. Wala akong inaasahan. Lumakad siya sa pinto, sumunod kami ni Melissa. Sa labas ng bintana, isang lalaki sa madilim na coat na may hawak na sobre. Nico Salvador, tanong ng lalaki pagbukas ng pinto. Yes, you've been served. Inabot ang sobre at umalis. Nakatitig si Nico sa mga papel. Namutla ang mukha habang binabasa. Hindi pwede ito. Ano yan, honey? Sumilip si Melissa sa balikat niya. Lawsuit. Maraming lawsuit. Nahuli ako ng mga investors. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ang mga legal documents. Emergency asset freeze, demand for restitution, criminal fraud allegations. Paano nila nalaman kung saan ako narito? Bahagyang nanginig ang boses niya. Pinanatili kong concerned grandfather expression, habang ninanamnam ang bawat sandali ng panik niya. Ay naku, sabi ni Melissa habang binabasa sa balikat niya. Salvador, napakaurong timing nito, kasalukuyang Pasko pa naman. May paraan talaga ang mga bagay na humahabol sa tao. Mahinang sabi ko. Nagpipes na si Nico, pinagsasabunot ang buhok. Kailangan ko tawagan ang abogado ko. Hindi, kailangan ko nang umalis dito. Pwede nilang i-freeze lahat.
Bahay, accounts, lahat. Magkano hinintay nila? Tanong ni Melissa. 100 million plus damages plus interest. Parang susuka siya. Lumapit sa akin si Melissa na may pamilyar na ekspresyon na naalala ko sa kasal namin. Yung lumalabas tuwing may mahal siyang kailangan. Salvador, maingat niyang sabi, alam kong awkward, pero pamilya mo si Nico, at sa recent good fortune mo, baka makatulong ka sa legal fees hanggang maayos ito. Hinawakan niya ang telepono. Malamang kinakalkula kung magkano kaya niya kunin sa akin. Ngumiti ako sa kanya, yung matiyagang ngiti na suot ko sa loob ng 20 taon ng manipulasyon at pagtanggi. Actually, Melissa, mukhang mas malaki pa ang problema mo kaysa legal fees sa malapit na hinahara. Napatingin siya sa akin mula sa telepono. Natigilan sa gitna ng pagdadial. Anong ibig mong sabihin? May kakilala akong espesyalista sa fraud cases. Sabi niya, bumalik ang determined tone na naalala ko sa kasal namin. Kaibigan sa Facebook, brilliant lawyer, madalas humahawak ng ganitong kaso. Binuksan niya ang Facebook. Sanay na sanay ang daliri. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Alam ko na ang susunod, pero curious kung paanong mangyayari. 77 unread messages ang notification. Medyo umangat ang kilay niya, pero hindi pa siya kinakabahan. Normal sa sikat lalo na sa holidays. Tapos nagsimula siyang mag-scroll. Ano ba ito? Bulong niya. Namutla ang mukha habang binabasa. Nanginginig ang telepono sa kamay niya. Melissa, ano yan? Sumandal si Nico sa balikat niya. Nakalimutan na ang lawsuit papers. Sabi nila, nagkunwari lang akong may cancer. Tingnan mo itong comments. Fraud. Scammer. Kadiri. May daan-daan na. Uminom ako ng kape at pinanood ang palabas. Mas binilisan niya ang scroll. Humina ang paghinga. May news article. Babaeng taga Quezon City. Na-expose sa fake cancer scam. Paano? Sino? Kinuha ni Nico ang telepono at binasa ng malakas. Anonymous source nagbigay ng medical records na nagpapatunay na hindi kailanman nagpa-chemotherapy si Melissa Salvador, kahit libu-libong piso ang nakolekta para sa gastos. Hindi pwedeng mangyari ito. Nanginig ang boses ni Melissa. May nag-hack ng medical records ko. Illegal ito. Totoo ba? Tanong ni Nico. Nakamamatay ang tahimik ng boses. Siyempre hindi totoo. May cancer ako. Alam mo namang may cancer ako. Pero kahit sinasabi niya, nakita ko ang pagduda sa mga mata ni Nico. Maraming bagay siya, pero hindi siya bobo. Masyadong detalyado at opisyal ang records para gawa-gawa. Diyos ko! Diyos ko! Alam mo ba kung ano ibig sabihin nito? Imbestigahan nila lahat. Mga lawsuit ko, donasyon mo, lahat. Tumunog ulit ang telepono ni Melissa. Sunod-sunod. Dumaragsa na ang messages. Dating donors na humihingi ng refund. Mga reporter na humihingi ng interview. Mga autoridad na nagtatanong. Itigil nyo. Bulong niya habang nakatitig sa screen. Itigil nyo. Hindi ko kayang itigil, singit ni Nico. Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang nagdala nito sa atin. Wala akong ginawa. May nag-set up sa akin. Sabay kaming tiningnan. Parang biglang naalala na nandito pa ako. Ang mukha nila puno ng desperasyon at pag-asa. Yung paihong mukha na nakita ko noon tuwing may kailangan sila sa akin. Salvador, sabi ni Melissa. Matamis na matamis ang boses kahit halatang panik. Sabi mo may sorpresa ka. Sana yung pera na pinag-usapan natin. Yung investment ni Nico. Kailangan na namin yan ngayon. Tumango si Nico nang sabi, Tay, alam kong mukhang masama ito. Pero kaya pa natin ayusin. Sa tulong mo, makakakuha tayo ng pinakamahusay na abogado. Pinakamagaling na YAR firm. Mawawala lahat ito. Dahan-dahan akong tumayo. Maingat na ibinaba ang tasa ng kape. Sinusundan ng mata nila ang bawat galaw ko. Gutom at desperado. Actually, na-deliver ko na ang sorpresa ninyo. Nakabitin sa hangin ang mga salita ko na parang usok. Lumakad ako sa coat rack at sinuot ang jacket ko. Dahan-dahan sa bawat buttons. Anong ibig mong sabihin? Matinis ang boses ni Melissa sa pagtaas ng panik. Eksakto ang sinabi ko. Nakuha nyo na ang nararapat sa inyo. Pero yung pera, pasimula ni Nico. Walang pera. Hindi para sa inyo. Lumakad ako papunta sa pinto. Sinundan ako ng mga sigaw nila. Salvador, hintay ka. Hindi ka pwede alis ng ganito. Kailangan nating mag-usap pa. Pero nakalabas na ako sa malamig na gabi ng Quezon City. Sumara ang pinto sa likuran ko ng malambot. Pinutol ang mga pakiusap at protesta nila. Naglakad ako papunta sa kotse ko nang hindi lumilingon. Kahit nakikita ko pa rin sa gilid ng mata ko ang mainit na liwanag mula sa bintana ng sala nila. Sa loob, siguro naguguluhan pa rin sila.
naniniwala pa rin na makakalusot sila sa manipulasyon. Nakastart na ng maayos ang makina, at umalis ako sa curb. Sa rearview mirror ko, may isang figura sa bintana. Si Nico marahil, pinagmamasdan akong nawawala sa dilim. 20 taon ng katahimikan, 20 taon ng pagtanggi, 20 taon na ituring akong wala. Ngayon, alam na nila kung ano ang pakiramdam noon. Naging linggo at buwan ang mga araw. At unti-unting dumating ang mga balita sa masikip na network ng tsismis at tunay na pag-aalala sa Quezon City. May legs ang kwento, at kumalat ito ng malawak. Si Janet sa hospital ang unang tumawag. Salvador, sana tama ang ginawa ko. May tumawag sa akin tungkol sa records na yon. Anonymous tip daw tungkol sa fraud. Sigurado akong naayos mo ng tama. Sabi ko habang hinahalo ang asukal sa kape ko sa umaga. Napulot ito ng local news. Tapos national. May something lang talaga na nakahuli sa atensyon ng tao. Siguro yung kapal ng mukha na magkunwaring may cancer para sa pera. Ang iba pang balita ay dumating sa grocery, sa kapitbahay, sa mga piraso ng impormasyon na nagpinta ng larawan ng tuloy-tuloy na pagbagsak. Mabilis at brutal ang laban ni Nico sa korte. Ang mga investors, armadong ebidensya at puno ng matuwid na galit, nagpresenta ng airtight case. Walang awa ang hukom sa isang taong nagnakaw ng retirement funds at college savings para sa buhay ng kasinungalingan. Nawalan ng lahat, sabi ni Ate Tom Reyes, whose firm ang humawak ng ilang paperwork. Bahay, kotse, bank accounts, napilitang tumira ulit sa nanay niya. Imagine mo yon. Pero mas malala pa ang sitwasyon ni Melissa. Ang cancer fraud ay tumama sa ugat ng tao sa paraang hindi kaya ng investor scams ni Nico. Naiintindihan ng tao ang masamang negosyo. Pero ang magkunwaring may terminal illness ay lampas na sa linya. Naging basurahan ng galit na comments ang Facebook page niya. Puno ng hiling ng refund. May follow-up story pa ang news tungkol sa mga peking miracle cure na ipinromote niya kasabay ng mga donasyon. Fraud charges daw malapit na, sabi ni Aling Carol sa library, kung saan nagsimula na akong mag-volunteer tuwing Martes. Seryoso raw ang prosecutor's office. Pero ang pinakamasarap na update ay galing sa hindi inaasahang tao. Si Sarah, ang mail carrier namin, na sumubaybay sa kwento. Huminto sa bahay ko dala ang package at hindi napigilan magkwento. Maraming registered mail ang na-deliver ko kahapon sa address na yon. Sabi niya, legal documents sa hitsura. Yung babaeng sumagot sa pinto, yung nanay niya yata, parang tumanda ng 10 taon. Nagpasalamat ako at pumasok, naramdaman. Ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng dekada. Ganap na kapayapaan. Isang revelasyon ang sumunod na tagsibol. Natuklasan ko na ang kalayaan, mula sa sama ng loob, ay parang paggaling sa matinding sakit. Bigla, uling may kulay ang mundo. Nag-first real vacation ako sa maraming taon. Nag-drive sa mga bundok ng Baguio at Sagada. Tumuloy sa maliliit na bayan kung saan walang nakakakilala sa kwento ko. Sa Tagaytay, nakilala ko si GNG, Margaret, retired teacher na nagvo-volunteer sa literacy program. Pagsabalik ko sa Quezon City, nag-sign up na ako para tumulong sa adults na matutong magbasa. Masara ang pakiramdam na may binubuo sa halip na sirain lang. Puno ng tao ang community center kung saan ako nagvo-volunteer. Mga taong dumaan sa totoong pagsubok. Pagkawala ng trabaho, problema sa pamilya, sakit, at pinili pa ring sumulong sa halip na sumuko. Ang kanilang katatagan ay naglagay ng perspektibo sa sarili kong hirap. Parang iba ka na, sabi ni Father Cruz ng Our Lady of Hope Parish, kung saan nagsimula na ulit akong magsimba. Mas magaan ka yata. Tama siya. Nawala ang bigat na dala ko ng 20 taon. Nagkaroon ng espasyo para sa mga bagay na nakalimutan ko ng gustuhin. Libro, mahabang lakad, usapan sa mga taong pinahahalagahan ang katapatan kaysa kita. Nakatira pa rin ako sa payahong simpleng bahay. Nagmamaneho ng payahong maasahang Vios. Pero ngayon ay napili ko ito, hindi limitasyon. Mayaman na ako para makatira kahit saan. Gawin ang kahit ano. Pero natuklasan ko na ang kasiyahan ay mula sa ibang pinagmulan kaysa inaasahan ko. Isang gabi ng Mayo, habang nagpaplano ako ng biyahe sa Puerto Princesa, tumunog ang telepono ko. Number ni Nico ang caller ID. Pero pinatuloy ko sa voicemail. Kinabukasan, pinakinggan ko ang mensahe niya. Mahabang paghingi ng tawad na may halong banayad na kahilingan ng tulong pinansyal. Binura ko nang walang second thought. Kinaumagahan, nag-impake ako ng maleta at nilagyan ng mapa at travel guides ang kotse. Pwede naman hintayin ang Palawan. Una muna akong magdadrive sa Bicol, kung saan may bayan na nangangailangan ng tulong pagkatapos ng bagyo. Masara ang may pupuntahan, may matutulungan. Masara ang kailanganin sa tamang dahilan. Habang umaandar ako palabas ng driveway ko,
Minsan ko pang nilingon ang bahay, kung saan gumugol ako ng maraming taon na naghihintay ng tawag na hindi dumating. Ngayon naiintindihan ko na hindi yon ang tamang hinintay ko. Walang laman pero puno ng posibilidad ang daan sa harapan. Pinisil ko ang accelerator at nag-drive patungo sa kung anuman ang susunod. Iniwan ang nakaraan kung saan nararapat ito. Sa rearview mirror, lumiit sa bawat kilometro. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, pakilik po ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong reaksyon sa comment section. Para sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Maraming salamat sa panonood.